2010, katatapos ng kasal ko pero pumasok ako agad kasi kailangan kumayod. Lalo at buntis ang asawa ko sa panganay namin. Straight duty pa nga ako kasi double pay. Bandang 11:00 ng gabi, habang nagro-rowing kami ni Kuya Pinggoy, may naraanan kaming grupo ng kabataan. May curfew sa village para sa mga menor de edad, kaya sinita namin sila. Kaso, ang titigas ng mga ulo, tinakbuhan kami. Kaya iniradyo namin doon sa kabilang guardhouse para sila na yung humagbol. Kasi sa direksyon din naman nila ang punta. Tinuloy namin ang pagro-rowing namin nung biglang may tumawid sa gitna ng kalsada. Isa sa mga kabataan kanina. Neto na nagsimulang uminit ang kwintas ko. Hindi ko nga lang alam bakit parang nalutang ako at hindi ko pinansin. First time yun na alam kong umiinit yung kwintas pero parang naisantabi ko yun. Kuya, nakakulong po doon sa loob ng bahay yung tropa ko. Sabi nung bata sa nanginginig na boses. Sa mga panahong yun, may ilan-ilan ulit na ginagawang bahay. Napakamot naman kami ng ulo ni Kuya Pinggoy. Saka namin niradyuhan si Kuya Ali na medyo matatagalan kami sa pagbalik. Tinawanan pa nga niya kami. Pero nagtaka na kami ni Kuya Pinggoy nung mapuntahan namin yung sinasabing bahay kasi oo, may bubong na, kaso wala pa namang pinto o bintana. Kumbaga, lalagyan pa lang. Kaya, paanong makukulong yung tropa niya? Hindi ko rin po alam pero sigaw po siya ng sigaw, naririnig ko po. Baka po may basement sa loob tsaka madilim po. Sagot ng bata sa amin na halatang nag-aalala na para sa kaibigan niya. Kaso pagpasok namin sa gate, biglang uminit na ng todo yung kwintas ko. Talagang nakakapaso. Ilang beses akong napamura at nakapag-isip na ako ng maayos. Sa isip ko nun, kakakasal ko lang, baka mapano ako. Kawawa naman ang mag-ina ko. Kaya lang parang pinagtitripan ako ng tadhana. Kasi narinig na namin yung sigaw nung natrap sa loob ng ginagawang bahay. Gusto ko sana kasama ko si Kuya Rudy nun kasi mas may alam siya sa gagawin. Kaso kasi day off niya nun, nahihiya din akong istorbuhin siya. Kaya bago kami pumasok ni Kuya Pinggoy sa bahay na yun, niradyuhan ko si Kuya Ali na oras na lumipas ang 20 minutes at wala pa kami, sumunod na siya. Pero tawagan niya muna si Kuya Rudy. Kaso, bago kami makapasok, biglang nabalot ng hamog ang buong paligid. Yung kwintas ko hindi na makalma ang init. Tapos, dun sa buhaw na bintana, may dumaan na, mabagal lang, parang nananadya, parang nananakot. Binti lang ng nilalang na yun ang kita namin ni Kuya Pinggoy. At ang tangkad niya. Mabuti na lang may presence of mind si Kuya Pinggoy kasi hinila niya ako palayo sa bahay. Bigla naman yung bata kanina, lumabo yung mukha hanggang sa maging purong itim na lang siya. Pero nagsasalita siya. Tinanong niya bakit hindi kami pumasok. Tapos tumakbo siya papalapit sa amin. Kaya hinila na ako ni Kuya Pinggoy palabas ng bakuran. At nawala yung hamog. Kaso sa harap ng bahay, andun na yung bata kanina, nakahilata sa lupa, walang malay. Kaya sinubukan kong pumasok ulit at bumalik yung hamog. Umatras ako ulit, naging normal na naman. Hindi ko na alam ang gagawin. Tapos paglingon ko sa likod, imbes na kalsada ang makita ko at yung garong, naging kakahuyan na. Tapos pagharap ko, may nakaupo ng malaking nilalang sa harapan ko. May hawak siyang tabako na may sindi. Siguro kasing laki yun ng braso ko. Natakot ako syempre. Dati-rati kasi yung mga ganong nilalang sa mga kwento lang nag-i-exist para sa akin. Pero heto siya at kitang-kita ko. Pakisabi naman huwag silang putol ng mga puno.
wala na kaming titirhan. Hindi ko na rin alam kung gaano ko pa katagal mapipigilan ng mga kapatid kong manakit sa mga taong wala namang alam. Pakisabi ibabalik ko na sila pero sana pakisabi. Sabi ng nilalang na yun. Nagdilim na ang buong paligid pagkasabi niya. At sa pagmulat ko ng mga mata, nasa guardhouse na ako. Nakatitig sa akin si Kuya Rudy. Nang makita niya nagising na ako, ang sinabi niya lang, nahanap na sila. Nahanap mo sila. Naaalala niyo pa ba yung sa umpisa nitong kwento ko? Yung sa may curfew sa mga kabataan? Nagkaroon ng curfew dahil 2 kabataan ang nawala sa loob lang ng 2 linggo. Wala akong matandaan sa mga kwento ni Kuya Pinggoy at Kuya Ali na pinuntahan agad kami ni Kuya Pinggoy. Pero ayon sa kanila, pumasok ako sa loob ng ginagawang bahay at paglabas ko, bit-bit ko na yung 2 nawawala. Parehong walang malay. Ang huling naaalala naman ng 2 bata, nagkaroon daw ng makapal na hamog at dun na sila nawalan ng malay. Nalaman ko rin na yung napuntahan naming ginagawang bahay ay isa sa 4 na pinatigil ang paggawa ng mga kontraktor dahil nagkakasakit yung mga tauhan. Mapuno sa buong village kahit dumami na ang mga bahay. Parang gubat talaga. Kaso sa tuwing may loteng mabibili, pinuputol ang mga puno para mas malaki yung space. Makalipas ang ilang araw, kinausap ako ng head ng HOA. Matandang babae yon na madam. Tinanong niya ako kung anong nakita ko. Kahit nag-aalinlangan, kwento ko yung pakikipag-usap ko sa kapre. Akala ko nga tatawanan niya ako pero hindi. Lumungkot ang mukha niya. At sabi niya, hindi niya daw talaga alam kung ano ang gagawin. Si Kuya Ali ang may sinuggest. Dahil nga hindi maiiwasan ang pagputol ng mga puno sa mga loteng pagtatayuan ng bahay, bakit hindi na lang magtanim ng bago? At ganun nga ang ginawa. Nagtatanim ng mga bagong puno yung mga homeowner. Alam nyo, akala ko hindi ko na ulit makikita yung kapre. Pero matapos ang 6 na buwan, kinailangang isiis ang asawa ko. 8 buwan lang din ang anak ko nun. Hindi ko alam kung saan ako mangungutang. Pinauwi ako ng nanay ko nun at pinagpahinga. Para daw makapag-isip ako ng maayos. Kasi galing ako sa duty nun at dumiretso agad ako sa ospital. Hindi naman ako mananalo sa bungangan ng nanay ko kaya sinunod ko na lang. At dun, nanaginip ako ng makatulog. Yung kapre ulit. Pero nagbago na yung paligid niya. Naging maliwanag na tapos umuulan. Salamat kaibigan. Alam mo ba ang mga puno ang liwanag namin kaya maraming salamat. Sabi niya tapos may hinagi siya sa akin. Pagkasalo ko nun, nagising ako. Yung bang napabangon talaga ako sa higaan at sa pinagsakilop ng mga kamay ko may nakalagay. Pagtingin ko, nabitawan ko pa nga, nahagis ko. Isang kwintas na walang design na makapalang chain. Tapos, isa ring bracelet at parehong mabigat. Hindi ko alam ang gagawin nun. Hawak ko yun paalis ng bahay. Lutang na lutang ako. At nagulat na lang ako na dinala ako ng mga paa ko sa isang pawn shop. Yung bracelet lang muna ang pina-appraise ko at nalula ako sa presyo. Sobra-sobra sa kailangan ng mag-ina ko sa ospital. Nangangatog talaga ako nun pero sa loob ko masaya ako. Umiyak pa nga ako sa chapel ng ospital nun eh. Nagpasalamat ako sa biyayang tinulot niyang ibigay sa akin ng nilalang na yun, nung kapre. At kinapalan ko palalo ang mukha ko. Pinagdasal ko rin sa Diyos na sana bumalik na yung pagkakaibigan namin ni Kuya Rudy. Nagbago kasi ang pakikitungo niya sa akin mula nung mangyari yung nahanap yung mga batang nawawala. Hindi ko na siya nakakakwentuhan. Hindi niya na kasi ako pinapansin. Hindi ko pa alam kung anong nagawa kong mali nun. Sa masakit na paraan ko pa, nalaman